So, welcome back for another video. In this video po, isi-share ko sa inyo step by step on how to pay our TikTok Pay Later billing. So, isi-share ko sa inyo po kung paano po magbayad ng utang dito sa TikTok Pay Later. So, if you know me, subscriber ko kayo, ano sundan yung journey ko dito sa TikTok Pay Later. Meron po akong approved credit limit dito na 6,000 pesos. So, in this video po, isi-share ko din po sa inyo kung ano yung mga ways, of course, or mga channel na pwede natin gamitin o ipadaan para makapagbayad tayo dito sa TikTok Pay Later. I-share ko din po sa inyo kung mayroon ba itong mga additional charges, kung may binabayaran ba tayong mga fees pa dito pag nagbabayad tayo. So, lahat po yan makikita nyo rin mamaya. And i-share ko din po sa inyo kung revolving credit ba tong si TikTok Pay Later kapag nabayaran po natin yung ating balance or ang ating billing dito monthly. Makikita po natin mamaya kung revolving siya or madadagdag po ba yung ating binayad ngayon sa buwan na ito sa ating available credit limit. So, lahat po yan malalaman po natin mamaya. Dahil first time ko din pong magbayad ngayon, as in first time ko pa lang po talagang magbayad ngayon sa TikTok Pay Later. Kasi mag-due na rin po ako within 3 days. Every 15th of the month po yung billing ko po dito. And share ko lang din po sa inyo na si TikTok Pay Later po, tumatawag po pala siya. So first time ko rin ganito na tinatawagan ako para magbayad ng aking loans. Si TikTok Pay Later po kasi is powered by One Hand Lending Corporation po. So yung customer service po ni One Hand yung tumatawag sa akin. And nagulat din ako, tinatawagan ako 3 days bago yung due date ko is tumatawag po sila. Wala naman pong ibang ini-inform sa akin, kundi about lang din naman sa niloan ko sa TikTok Pay Later. Parang pinapaalalahanan po nila ako. Though meron din silang text messages po sa akin na may notification po sila sa akin na mag-due na nga daw po yung aking TikTok Pay Later. And hindi pa po sila pala na-content ko doon, is tumawag pa din po sila. And pinire-remind nga po nila sa akin na due ko na nga po. Kailangan ko na daw pong bayaran. Kasi lang naman po yung sinasabi nila. Wala naman pong harassment na nagaganap po dito. Nagre-remind lang po sila. Huwag po tayong magulat if ever na may tumatawag sa atin. Nagre-remind lang po sila bago ang due date po natin. So may ganun po pala silang activities. So anyways, okay lang din naman yun para sa akin. Kasi nagulat lang ako kasi hindi naman kasi ganun sila as Pay Later, di ba? Sila as Pay Later, hindi po ganun. Hindi po sila tumatawag sa mga clients nila pag nag-due na. So hinahayaan lang nila na magbayad. So ito naman si TikTok Pay Later is so nagpa-follow up siya. But anyways, this time po ipapakita ko sa inyo step by step on how to pay our TikTok Pay Later billings. So dito po sa aking TikTok Shop account, ayan, so yan, expo muna natin itong free shipping. Sa may taas po na portion, so dyan po matatagpuan si Pay Later. So as you can see there, so ayan siya. So yan po yung i-click po natin, yan, ay open po natin of course kasi magbabayad po tayo. And ito po yung dashboard ko. As you can see po, mag-due date na nga daw po ako, malapit na raw. So may amount due to pay po ako this month ng 626.60 pesos na mag-due na nga po sa April 15. So, click natin po itong all statement. So, papakita ko po sa inyo yung statements ko ha. So, ito po yung babayaran ko ha, April hanggang July kasi nga, installment ko nga po. Then, dito tayo sa may sa paid. Sa paid ko po is wala pa kasi nga po first time ko pong magbayad po ngayon ng TikTok Pay Later. So yan, pinakita ko lang po sa inyo para may idea din kayo. Then anyways, so click po natin tong repay po kasi magbabayad nga po ako ngayon. So click natin. Then as you can see, meron akong amount due na 626. Then meron akong total amount na 2566 to pay. But ito lang po yung babayaran ko, yung 626. So I'm going to click the continue button po dito sa may baba po para makapagbayad na po ako dito. So click natin tong continue. Then ito po yung lalabas. So meron po siyang tatlong payment channel. One is GCash, then internet banking, then 7-Eleven daw. So, click po natin itong internet banking. So, meron po siyang tatlong bank dito na pwede natin, na dito tayo magbayad as payment source po natin. So, balik tayo. So, meron din si 7-Eleven. So, kung ayaw natin magbayad online, we can pay this sa 7-Eleven naman. So, kapag po kinlik natin itong pay dito sa 7-Eleven, under ng 7-Eleven is ano po, parang maglalabas siya ng reference number din. Ipapakita natin sa store niya sa 7-Eleven and doon tayo magbabayad. Yun yung alam ko po ha. So, anyways, balik tayo. So, dito tayo sa may GCash, of course. Sa GCash yung ano natin. So, link lang natin yung account natin sa GCash. Then, wait lang po natin. Ayan. So, enter natin yung GCash account number natin dito, mobile number natin. Then, after this, so next lang tayo. Then, and we need to enter the OTP at the 6-digit code
na isasend sa atin ng GCash kasi ito naman yung usual kapag nagli-link po tayo. So, enter lang natin tong 6-digit PIN, then next tayo. Then, yung 4-digit PIN naman natin sa GCash app. Then, ito po yung lalabas. So, agree lang natin tong condition nila dito na ito kasi to know na nag-agree tayo na i-link yung natin, GCash natin sa TikTok. So, authorize lang natin. And we need to enter again the verification code. Kapag nag-authorize kasi tayo sa GCash, kailangan talaga to. So, yan. So, i-enter lang po natin tong 6-digit code ulit. Then, after this, click lang natin tong next. Ayan, i-click lang po natin tong next. Then, wait lang po natin. So, online payment linking successful po. Pero, hindi pa po tayo nakapagbayad dito ha. Na-link lang po natin yung account. So, click natin yung okay. Then, balik ulit tayo doon sa payment channel. Upon linking this, babalik tayo dito. So, as you can see, may nag-reflect na dyan na nakalink na yung GCash account number ko. Ayan. So, nag-text na rin sa akin si GCash na successful nga daw po yung pag-link ko. So, click natin yung GCash ko na nakalink na. So, ayan. I-click po natin tong sa dalawang GCash nakalagay po dito. Ang i-click natin, itong nakalink na may number, na may GCash account number. So, yan po yung lalabas. Then, after that, click natin tong pay. Automatically po madedetect niya na po yan. Siya, repayment complete po. So, ibig sabihin po, may laman yung GCash natin and sakto lang po yung amount na pwede natin ipambayad. So, nag-text din sa atin si GCash na kapag bayad na nga daw po tayo dito sa TikTok Pay Later. So, as you can see po, dito, nagdagdag po yung ating binayad sa TikTok Pay Later. So, revolving credit po siya. Yun po yung maganda dito sa TikTok Pay Later. Magagamit po ulit natin yung binayad natin. Anyways, dito sa statements ko, makikita niyo dyan, wala na yung month of April. So, nandito siya sa paid. Kanina wala to dito, di ba po? Then, after this, so balik tayo sa dashboard. So, yun nakakatuwa kasi revolving credit limit siya. Kasi, magagamit nga po talaga ulit natin yung binayad natin. So, yun yung maganda. Ganun lang naman po siya kadali at ganun lang po siya kasimple magbayad. Yung assessment ko po dito sa pagbabayad dito sa TikTok Pay Later is mabilis lang naman pala. Ganun lang naman pala siya ka-smooth. Kapag first time pa lang po natin, una pa lang po talaga tayo nagbabayad is talagang kailangan muna natin mag-link ng mga accounts dyan like GCash account or bank accounts na kung gusto natin sa bank natin through bank yung pagbabayad natin. So may mga ganung activity kasi yun lang papatagal sa una. Pero kapag pangalawang bayad mo na dito is mabilis na lang kasi nakalink na nga yung account mo. So mabilis lang naman so far. And sa ngayon pa, limited pa po yung mga payment channels nila like GCash pa lang, internet banking na 3 lang ata or 4 lang ata na bangko ang available doon. Then sa 7-Eleven po, kapag hindi po tayo nakabayad dito through online and pwede po tayong pumunta sa 7-Eleven para magbayad po ng ating TikTok Pay Later. So pwede po yun. So hindi pa talaga siya wide na pwede sa Maya, sa ganito, sa ganyan. But good thing po dito is wala po siyang charges. Other service fees po pag nagbabayad po tayo. Diba unlike sa home credit, meron silang hinihingi na 15 pesos na charge, yung mga ganun po. So dito po is wala naman po. And smooth naman po yung transaction. And maganda po talaga dito is revolving credit siya. So just like sa Pay Later, tsaka sa Last Pay Later, kapag nagbayad tayo ng ating billings dyan monthly, is nadadagdag po yung binayad natin doon sa available credit limit na pwede ulit natin po gamitin pambayad. So yun yung maganda dito. Yun lamang po. I hope may natutunan po kayo sa video ito. I hope nakatulong tong video sa inyo. Kung gusto niyo yung video, please don't forget to like, share, and subscribe, and click yung bell button para updated po kayo sa mga bago ko pa pong mga videos like this. Thank you for watching this video. Bye!